Wow, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Malakas nga muna pong palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We want to acknowledge po yung isang leader po natin, pamilya na na-miss po natin. We would like to acknowledge the presence of Captain Ray Hernandez. Major Ray Hernandez. Kasama po si Ate Margie. Sobra nating na-miss. Last January 2, birthday din po ni Kuya Ray. Kaya happy birthday, Kuya Ray po. Thank you so much po. Thank you so much. Hallelujah. Wow. Last Sunday, ang message natin is, kakampi mo ang pagsunod mo sa Diyos kapag may bagyo. Hindi natin maiwasan, very shaky po talaga yung mundo po natin. Sa ayaw at sa gusto mo, may mga bagyo talagang darating po sa buhay na kailangan nating paghandaan. After ko mag-message po last Sunday, lumapit lang po yung misis ko po sa akin. Sabi niya, Daddy, patay na si ganito. Talaga? Yung tao pong sinasabi niya na yon is last December 30, gustong makapag-usap sa atin, magpa-counsel. Gulat po ako after 7 days is kinuha na siya ng Panginoon. Wala akong idea bakit siya gusto makipag-usap. Pero ito lang po yung nakita ko po ngayong matinding lesson. Yung mga taong nakikita natin, yung mga taong nakakausap natin, may mga silent battles. Na minsan may mga taong kaysa magsabi ng problema, ayaw maging pabigat sa atin. Tama? Pero mahirap po ang buhay po na ganun, na wala man lang tayong nakakasama sa pagharap sa mga bagyo ng buhay. Hindi ho natin kakayanin. Kahit po tayong andito ngayon, nasa church, ngayon po, patay yung tatay ni TM. Last namatay din po yung nanay ni Temi. Yung kapatid naman ni Nanay Puring, si Pastor Galvez. Bungad pa lang ng taon, kaya minsan yung prayer and fasting natin, somehow may mga, in a sense, parang interruption. Kaya po mga kapatid, magpakalakas at magpakatatag po tayo sa Panginoon dahil hindi natin alam kung ano ang darating. Gawin mo yung kaya mong gawin at gagawin ng Diyos yung hindi mo kayang gawin. Can I hear amen? Kaya napakaganda po ng ginagawa natin to. Every time na uma-attend ka sa church, you have no idea kung gaano nais ng Diyos na patatagin, paayusin, ihanda ka sa marami pong bagay. Kaya po, natutuwa po ako sa inyo. Batiin muna natin yung katabi natin, sabilang natin, congratulations. Doon pa lang ho sa worship team natin, totoo lang, panalo na po tayo eh. Mamaya, ipagpe-pray po namin ang pamilya nyo. So, magsama-sama lang po yung pamilya nyo. Pagkatapos yung mga kabataan dito na hindi nyo kasama ang pamilya nyo, kahit yung cell group lang ho, magsama-sama po kayo. Pagkatapos, I will ask sa iba mga primary leaders natin na maipag-pray mo lang po kayo personally. May lay hands po, matapik man lang. Pagkatapos, i-declare natin yun, I speak Jesus. Sobrang ganda po, sobrang ganda. Okay? Last Wednesday naman, may kasama naman po ako. Classmate ko to sa Bible School. Pagkatapos nakita ko, nasa FB, nasa ICU, inatake na din. Bata pa po ito. Okay lang naman po yung mga mentoring natin. Okay lang naman po yung mga fellowship natin. Pero ibang-iba din po yung dumadalaw tayo at nakikiramay sa mga taong nahihirapan. Kasi si Jesus, kung may pupuntahan po siguro sa bilangguan, sa hospital, yung mga taong napabayaan, ang tawag nga nila doon, the last, the least, the lost. Yung mga nakakalimutan po talaga, yung mga parang wala sa buhay. Kaya nga po, this coming Monday, I don't want to palagpasin talaga yung opportunity to pray, especially sa aming mga pastors. Sabi kasi ng iba, napaka-raw talaga eh. Kasi kung engineer ka, architect ka, wala naman hong problema yan eh.
Pero ito lang daw talaga ang profession na pastor ang lumalaban sa matitinding spiritual battle. Ano po, yung talagang may demonyo na ay, parang ang demonyo ba masyadong maapektuhan kapag may mananaita yung building? Hindi po ba? Pero natetreten siya lalo kapag may nababagong buhay eh. Kaya nga no wonder ho, may mga struggle, papunta pa lang sa church. Kaya salamat sa mga prayer warriors natin. Salamat kung may mga taong nagpe-pray sa iyo. Yung prayer and fasting hindi po natapos nung Friday. Nagpapatuloy po yan. Ang panalangin ko, gawin nating lifestyle ang prayer and fasting. Ano po, sana hindi lumilipas ang isang linggo, may isang araw ka man lang noon na idinededicate mo sa Lord to pray and fast, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa bawat isa. Ano po? Let us pray. Father God, in the name of Jesus, thank you sa worship namin, Panginoon. Binayaan mo po kami ng mga gifted and anointed worshipers, O God, na hindi lang po sila dito magiging pagpapala even sa mga simbahan po, O Diyos. Maraming salamat po, bukas ang aming puso, bukas ang aming isipan sa iyong mga sasabihin. Matapos namin itong marinig, pagbulay-bulayan, tulungan niyo po kami na magkaroon ng puso na handang sumunod sa iyong mga salita. Thank you so much, O God. We give you glory. We give you praise in Jesus' name. Amen at amen. May diniscuss ako sa primary na gusto ko rin po talagang i-discuss sa inyo kasi ito po talaga yung inilalagay ni God sa puso natin for second Sunday of our worship service. Ano po? Yung word na tagumpay, saan ka man magpunta, ano man ang iyong gagawin. Di ba ang sarap nung ganon? Yung saan ka man dali ng Diyos, sa bansang ito, sa ibang bansa, yung kahit saan ka pumunta, pinoprosper ka ni God. Kung meron kang sisimulan, grabe pong sinasamahan ka ng ating Panginoon. At pagkatapos, lahat daw ng iyong gawin, hawakan ng iyong kamay, pinagpapala ng Panginoon. Ayoko naman pong dumating ang pagkakataon na kapapasok mo lang sa isang company, kinabukasan, nagsara. O kaya naman, kapapasok mo lang, nasunog na agad, para tuloy napapagkamala natin sa sarili, may balat yata ang puwet ko. Kahit saan ako pumunta, parang minamalas yata ako. So, hindi naman totoo yun. Pero sinasabi lang natin is, ang sarap pangarapin na maging pagpapala tayo sa maraming tao, kahit sa kumpanya na pinapasukan mo. Can I hear amen? Even yung school na pinapasukan mo, naging blessing kasi andun ka, naging channel of blessing ka. Sabi natin lahat, tagumpay. Tagumpay, saan ka man magpunta, anuman ang iyong gagawin, pinagtatagumpay ka ng ating Panginoon. Gusto ko pong pag-isipan talaga natin itong mabuti. Mahalaga ba sa Diyos na ikaw ay makitang matagumpay? O, hindi, basta ang mahalaga sa akin, buhay yan. Whether nagtatagumpay yan, whether natatalo yan, whether magulo ang buhay niyan, basta mahalaga sa akin yung humihinga ka lang. Tingin ko po, hindi. Hindi po mahalaga hindi okay sa Diyos na humihinga lang tayo. Mahalaga sa Diyos, nagtatagumpay ka ba o hindi. Mahalaga sa Diyos kung may nangyayari sa buhay mo. Kaway-kaway nga po yung mga magulang, mga may anak po. Taas ang kamay. Okay? Mahalaga po ba sa magulang na magtagumpay ang anak? Hindi. Sa akin, pastor, okay lang kahit mabilanggo yan, basta buhay. Okay lang sa akin, maging addict yan, basta buhay. Basta sama-sama kami, kahit mahirap, kahit nag-aaway kami, mahalaga buhay. Concerned ka ba yung anak mo basta lang mapag-aral sa school? Hindi ho ako papayag na yung anak ko lumaking tanga. Hindi po ako papayag na lumaki ang anak kong salbahe. Hindi ako papayag na mamamalimos ang aking mga anak. Gagawin ko po yun lahat ng paraan sa biyaya ng Diyos para hindi maging salot ng lipunan yung aking pamilya. Mahal niyo po ba ang pamilya niyo? Kaya, mahalaga ba sa Diyos na makita ang iyong pamilya nagtatagumpay? Di po ba? Mahalaga po ba sa Diyos?
Sa isang maliit na kwarto, nagsisiksikan tayo. Wala tayong sariling bahay. Okay lang ba sa iyo yun? Basta may bahay, kahit mga pusakal yung kapitbahay mo. Kahit lagi may nag-aaway, kahit lagi may nagsasaksakan. Yung anak mo, hindi mo mapaglaro sa labas, may magmomolest siya. Papayag ka na ganun po ang environment nyo po, sa pamilya nyo po. So, hindi tayo papayag na dumating din ang pagkakataon na kapwa-pamilya nagdedemandahan, nag-aawayan, walang kibuan. Mahalaga ba sa Diyos na matagumpay ka at magtagumpay ang iyong pamilya? So, ilaban po natin. Kaya lang ang problem ko po, iba-iba yung perception natin about sa pagtatagumpay. Pero basahin ko muna yung passage. Paano natin patutunayan? Mahalaga sa Diyos kung may nangyayari sa buhay mo. Mahalaga sa Diyos kung naaabot mo ang iyong pangarap. Mahalaga sa Diyos na umaangat ang iyong buhay. Joshua chapter 1:7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Diretso lang diretso lang tayo. Huwag kang kung kani-kanino nakatingin. Huwag gagawa ng mga bagay na hindi connected sa pinapagawa ko sa iyo. And then sabi, upang ikaw ay maging matagumpay. O sabihin mo sa katabi niya, upang ikaw ay maging matagumpay. Sabihin sa katabi niya po, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Naniniwala po ako Wala talaga po ang pag-unlad sa diskarte lang. Pag pinagpala ka ng Diyos, kahit saan ka makarating. Ano po? May iba nag-a-abroad kasi sabi nila, mahirap daw dito sa Pilipinas. Bakit may mga Henrys Bakit may mga Manny Villar? Mga Pilipino po yan. Yung belief natin, yan ang problema po. Okay? Sabi pa po sa verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Kung dito ay yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang yung masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ganda ng word na pagiginhawahin. Pagiginhawahin. Di ba may term yan? Maginhawa na pala buhay nito. Ayan. Yung maginhawa na dati, nagsasalo lang ito sa tuyo, ngayon daing na. Hindi ba yung pag sinabing maginhawa na, nalagpasan mo na yung kahirapan? Yung halos wala kang makain, nalagpasan mo na yon. Yung ang ginhawa nyo, may ibang mga tao, natutuwa po ako sa pamilyang ng sobrang close. Sobrang close po sa bahay. Isang kwarto lang kasi Hindi mo, wala ka namang option Isang bahay nagsisiksikan. Although kami po, may kwarto po ang mga anak namin. Pero nagsisiksikan po sa kwarto po namin. May nakapahalang, right angle Meron dito. Ewan ko lang, nagsisiksikan po sila. Kaya minsan lagi kong kinakama po yung balikat ko. Ang pinakamalikot pong matulog sa amin, si Owie. Kaya pag may stiff neck po ako, siya po ang may kagagawan. Ang liit na bata po nito, ang lakas ng paang manulak, manipa. Giginhawa ang iyong buhay at magtatagumpay ka. Pero ang ganda, kung babasahin natin ang Bible, kasi po, ito muna yung premise natin, walang tagumpay na hiwalay sa salita ng buhay. Walang magtatagumpay, walang totoong tagumpay na hiwalay ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Laging connected sa salita ng Diyos ang mangyayari sa iyong buhay. Huwag mong pansinin ang salita ng Diyos, tingnan mo ang mangyayari sa iyong buhay. Huwag mong sundin ang salita ng Panginoon, tingnan mo kung ano mangyayari sa iyong buhay. Masdan mo naman yung ngayon palang, bata palang, alam na ang salita ng Diyos at ipinamumuhay ang salita ng Panginoon, success is predictable. Success is predictable. Sabi pa sa mga awit, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga marites, ang makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ibig sabihin, may mga taong naninira, takbo ka, wag kang bumaba doon. May mga taong nakatambay, walang pinag-iisipan sa buhay, wag kang bababa dyan, wag kang bababa, darami lang sila. Kundi nasa kutusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa.
Sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang sarap nung ganun, no? Nagtayo ng ganito, bless ni God. Naisip ng mag-put up ng ganito, bless ni God. Mga kapatid, ang pagpapala at tagumpay ng Diyos walang limitasyon. Amen? Meron pong sulat sa mga ngaral, Ecclesiastes. Isabog mo raw ang binhi o ang iyong salapi sa iba't ibang lugar. May ibang translation. Yung kayamanan mo, scattered mo sa 7 business. 7 income streams. Minsan sa atin kasi ang problem natin, ito yung struggle ng marami, yung isang trabaho, may isang trabaho tayo. Pag nawala yun, patay na yung buong pamilya mo. Walang ibang pinagkukunan. Kaya kung kapos ang iyong kinikita, just add another job. Huwag mong sisihin ang company mo kasi nung pumasok naman ang company mo, hindi tayo nagpirmahan, nabubuhayin niya ang pamilya mo at lahat ng gastusin siya ang bahala. May certain amount lang kayong pinag-usapan, nakita mo, ikaw ang magdudugtong. Can I hear amen? So, yun po yan. Okay, so, sabi natin lahat, gusto ng Diyos na ako ay magtagumpay. Sabi natin lahat, gusto ng Diyos na guminhawa ang aking pamilya. So, yun po yun. More than sa gusto mo, gustong-gusto ng Diyos, may mangyari sa buhay mo. Kaya lang tanong natin, ano ba ang ibig sabihin ng pagtatagumpay? What do you think? Kasi kanina ko pa sinasabi po yung pagtatagumpay, pero iba-iba po yung pumapatak sa isipan natin o pumipitik. May iba dito pag sinabing matagumpay, maraming pera, maganda yung lugar, na nagtatrabahunan, mataas ang posisyon. Parang ganun. Mga kapatid, hindi lang po nakakontain sa ganun ang buhay. May dalawa akong Pablo na ipapakilala po sa inyo. Okay? 2 Pablo. Number 1, si Pablo Escobar. Ang asset niya is $30 billion. Gaano po kalaki yun, yung pera na yan? $30 billion. Okay? Tingnan nyo nga po, titigan nyo mabuti. Ano yung hawak niya sa kamay niya? Tingnan nyo po. Goma. Yan ang hawak ng mayayaman. Goma. Meron time, nagkaroon ng shortage ng goma, wala na siyang goma na pwedeng ipantali sa kanyang pera. Ganyan po siya kayaman. Pero drug lord po siya. Ang kita niya halos ilang milyon per week. Wala siyang bangko. Dito po siya nakatira. Ano po? Kasi hindi ko masukat exactly yung square mile. Kaya kinumbert ko na lang into kilometers para magkaroon tayo ng idea. Nakatira siya sa kanyang asyenda. Ang kanyang asyenda is Hacienda Napoles Escobar. Bakit ba yung Napoles laging parang connected sa ano, no? Hindi naman tayo nag-iisip ng masama po. Pero yun po ang pangalan talaga ng asyenda niya. Hacienda Napoles Escobar. 28,327.9095 hectares po. Hacienda. Diyan po siya nakatira. Grabe po, ano? May nakita lang ko sa FB na dumating daw ang pagkakataon na siya ang pinakamayaman sa mundo noong 1989. Inopera niya talaga ang bansang Colombia na bayaran ng utang ng bansa, $20 billion, para i-extradite po siya. Ganun po siya nakikipag-negotiate. So, kaya lang talaga sobrang kalaban niya ang gobyerno, ano po, ang CIA o FBI, something na ganyan, hinahabol po talaga siya. Kasi nga po, grabe yung cocaine ang ano po nito yung business niya. He assassinated 4 presidential candidates. Naging congressman pa po siya. Muntik na nga ho siya maging pangulo Yan ang pangarap niya Gusto ko maging pangulo. Kaya nga may mga bansa na pinatatakpo po ng droga. Isa po yan yung Colombia. Ano po? So kung yaman ang pag-uusapan natin at successful, mayaman ba siya? Naku naman, nung panahon tumatakas po siya, nainitan po yung kanyang mga anak, wala ho siyang apoy, sinindihan niyo po yung pera niya para mainitan yung kanyang anak. Iba naman, sinisindihan yung anak para magkapera.
Eto po, grabe, ganyan po siya kayaman. Namatay po siya age 44. Doon po habang tumatakbo po sila, nakatakbo naman siya sa bubong, pero kasama ng kanyang bodyguard, napatay po siya. Sikat po ba siya? Oo po, ang dami nga nanggagaya pa rin sa kanya ngayon eh. Kapangyarihan? Oo. Naging Robin Hood pa ho siya eh. Nasa Netflix naman to, panoorin nyo na lamang po ano. Ano pa baka sabihin nyo, Pastor, pwede po bang pasubscribe? Ano po? Pambira. So yan po yan. Ano? Si Pablo Escobar, sobrang yaman pero namatay na maaga. Do you think iyon ang gusto ng Diyos sa kanyang buhay? Maraming hindi. Pero si Apostol Pablo naman, matalino, very may promising career din, pero lahat na yun sineset aside niya para sa ating Panginoong Jesus. Kaya, paano natin malalaman kung ikaw ay matagumpay? Tingnan niyo po yung sinabi niya sa 2 Timothy 4:6-7. Yung dulo na lang ng verse 6 yung kinuha ko. Kasi, pag ikaw malapit ng mamatay, doon ka nakakaisip na mga gusto mong gawin talagang tama sa buhay. Magaganda, nakikita mo, mamimigay ako, tutulong ako. Pero pag malakas ka, para nag-enjoy, hindi mo pa masyadong naiisip yung pwede mong gawin sa ibang tao. Pero kapag malapit ka ng mamatay, gusto mo sigurong mag-prepare para hindi nakakatakot humarap sa Diyos, kailangan kong tumulong. Sabi niya, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban, natapos ko na. Ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Sabihin niya ho natin ng malakas po, natapos ko na. Iba yung word na natapos ko na sa tapos na ako. Yung tapos na ako, patay na ako. Pero yung natapos ko na, may na-accomplish ka. Yung word na faithful at may natapos ka, laging connected yon. Hindi faithful yung walang tinatapos. Ngayon si Paul, sabi niya, natapos ko na. I believe, iyon ang meaning ng success. Ano po? Okay, tingnan natin to. So I believe ito yung meaning of success. Success is to do the thing you are created for. Masasabi mo lang tagumpay kung yung ipinagagawa sa iyo, nagawa mo. O listen to this. Huwag mong pakialaman yung ginagawa ng iba. Iba ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, iba ang ipinagagawa ng Diyos sa iba. Kung gusto niya mag-bakery, huwag mong pakialaman. Yung isa naman, itlog na lang, nagkatalo pa. May mag-asawa po akong kilalang ganyan, nagtalo po. Ang pinagtalunan nila, ano ba ang ititinda nilang itlog? Puti o pula? Ba't hindi na lang pareho? Ano po? So ang point natin, mag-focus ka sa ipinatatapos ng Diyos sa iyo. Mag-focus ka sa assignment na ibinigay sa iyo. Mag-focus ka sa ipinagagawa ni God sa iyong buhay. Success is to do the things you are created for. Alam niyo ho, napakasarap ng pakiramdam kapag may natatapos ka na isang bagay. Yung isang estudyante na pumasok na nagawa niya ang assignment niya, walang kakaba-kaba. Pero yung hindi nakagawa ng assignment, sana lumindol, walang pasok, sana bumagyo, sana masira ang tiyan ng principal. Nagpe-pray ka ng mga delubyo kasi hindi mo nagawa eh. Hindi po ba? Laging ganun po yung style minsan ng pero pag pag talaga nagawa mo yung pinagawa, ma'am, di po ba kayo mag-check ng assignment ngayon? Ang lakas ng loob. Ma'am, hindi po ba kayo magdi-discuss ngayon? Ready po ako eh. Pero pag sinabing, basahin nyo yung ganito, i-discuss natin to next week. Pag hindi ka nakapagbasa, Lord, sana makalimutan ni ma'am. Lord, sana makalimutan ni ma'am. Lord, sana makalimutan ni ma'am. Magkwento na lang siya na wala ng oras. Pagkatapos, nakalusot! Pag hindi mo nagagawa ang assignment mo, nakakakabay, nakakatakot humarap sa Diyos. Pag hindi mo nagawa ang assignment mo. Amen? Meron pa nga dito, halimbawa, linggo. Alam mo, dapat ka mag-church. Pagkatapos, na-aksidente ka. Ngayon, may isip mo, di kasi tayo nagsimba. Pag may nangyayaring pangit, lagi kino-connect natin sa mga bagay na parang hindi natin nagawa sa Panginoon. Although marami din naman hindi nag-church, hindi rin naman na-aksidente. Ano po? Pang sasabi lang natin is talagang gawin natin pinagagawa ni God. Sa Greek po, ang word na success ito, para magkaroon tayo ng idea.
Sa Greek po, ang success to act intelligently. Ang success, ang tagumpay, yung nagawa mo ang isang bagay na may katalinuhan. To be an expert, yung hindi ka lang nanatili sa isang bagay na master mo ang isang bagay, to prosper prudently. Ang ganda, I like this word, I like this phrase, to prosper prudently. Hindi lahat ng umuunlad tumatalino. Hindi po. To act, to prosper prudently. To give skillfully. Pati pala pagbibigay, para po itong abilidad at kasanayan, yung tumutulong ka na lang din, nakakatulong ka ng tama, to have understanding, to have wisdom. Uunahan ko na po kayo, sa pagbata ka pa, marami kang gustong pangarap na gawin sa buhay. Pero kapag ikaw ay umabot na ng 40, mapapansin nyo po, pag nag-40 ka na, ang laging prayer sa iyo is, ang prayer ko sa iyo, good health, good health. Pagkatas ang kasunod niyan, more of wisdom. Kasi tumatanda ka na, we cannot afford lagi na lang sabit, palpak ang desisyon natin. Sabihin nga ho natin sa katabi natin, good health and wisdom. Okay, tandaan mo yan ang sasabihin sa'yo pa nag-birthday ka. Okay. Ang maganda, ang nagpayo naman sa iyo, may sakit, saka hindi masyadong matalino. Yun ang prayer. Paano ko malalaman kung anong ipinagagawa ng Diyos sa akin? So sabi natin, success is doing, the reason or the very purpose why God created you. So paano ko malalaman kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa akin? Number 1 is, you need to discover your purpose in life. Paano malalaman ito yung purpose ng buhay mo? Okay? Ngayon, para hindi tayo malito, ito lang talaga yung purpose ni God sa buhay natin. To honor God, to serve people. To honor God, to serve people. Kung nag-aaral ka ngayon, ang purpose ni God sa iyo, mag-aral mabuti. Iyon lang. Kung ano yung kukuhanin mong course, sa totoo lang, tingin ko, because of free will, the Lord will given you freedom to choose whatever course. Hindi ka pagagalitan ni God. Huwag lang yung pagnanakaw, drug lords, o kung ganyang bagay, pagbebenta ng mga illegal na bagay. Huwag po yun. Pero kung pinili mo maging magsasaka, pinili mong ganito, wala namang problema. Parang hindi ka pagagalitan ni God, bakit ka naging magsasaka, bakit ka naging... Hindi po. Pagyaman, i-develop mo lang yon. Sa anong paraan, kung kayo po, ang course na kukuhanin nyo, especially sa mga estudyanteng narito ngayon ho, hindi ko naman po alam na magpapastor po ako. Ang alam ko lang, ito yung ginawa as you discover your purpose in life. Sunod ka lang sa Lord ngayon. Hindi, pag tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, dyan, doktor ako. Wala hong ganun. Sunod lang ng sunod, attend lang ng cell group, attend lang ng mga seminar, along the way, nire-reveal ni God. Doon mo nakikita, pwedeng ito yung kuhanin kong course para sa Panginoon. Mas marami kong matutulungan dito. Ang keyword dito is the word yield. Surrender. If you not yield and surrender your will to God, you cannot discover your purpose. Attend ka lang ng life group. Kakakwento ng iba. Natutuklasan mo. Nagkakaroon ka ng idea. You need to discover your purpose. Bakit ka ba talaga nilikha ng Panginoon? So to give you an idea, ang purpose mo, isipin mo na ngayon, paano ko ma-honor si God, paano ko mapaglilingkuran ang mga tao. O granted, na-discover mo na yung purpose mo. Ito yung pangalawang dapat mong gawin. You need to develop yourself for that purpose. Ngayon, parang inilalagay ng Diyos sa puso mo, gusto mong maging nurse, gusto mong maging doktor, gusto mong maging engineer, gusto mong maging architect. So okay po yun. Hindi ka magiging doktor nang gusto mo lang maging doktor. Kailangan mo mag-aral. Hindi ka pwedeng maging engineer na gusto mo lang mag-engineer. Kailangan mo i-develop ang sarili mo para maging engineer. You need to develop yourself for that purpose. Kung nakikita mo ang sarili mo na tinawag ako ni God para maging arkitekto, hindi lang bumuo ng building, kundi bumuo ng buhay ng mga tao, ito yung tawag at pinatatapos sa akin ng Diyos ko.
ito po ang maganda, as you develop your purpose, nakikita mo ngayong magpasubmit sa ating Panginoon. Diyan mo makikita yung kagandahan po ng buhay. Huwag ko tayong titigil. Mga teachers, parang awa nyo na. Magmasteral po kayo. Kung kaya, mag-doctorate. Kasi gift of teaching. Alam nyo, natutuwa po ako sa Bright Minds International Tutorial Center. Pinabasa po sa akin ni Owie, yung bunso ko pong anak, 3 pages na assessment po sa kanya. At yung anak ko hindi tumigil hanggat hindi ko binabasa. Parang sinasabi, si Owie, good siya sa ganito, pag naglaro siya, ganyan. Kasi meron din po assessment sa magulang, ang anak mo palaaway, maghanda ka na ng pamyansa, kumuha ka na ng magaling na abogado, po. Pero ang galing lang po ng Bright Minds, yung anak nito, kaya makulit, may problema siya sa area na to. Iyan ang problema natin kapag sa mga daycare center natin, pinaaral ang ating mga anak. May problema ang anak mo, hindi mo na-assess. Ang kulit ng anak mo kasi may problema na dapat maunawaan, baka mabuli yan at pagtulungan. Kaya nga po nung nabasa ko po, sabi ko, buti na lang, tinugon ng Panginoon yung calling ni God kay Teacher Chen na pangarap niya magkaroon ng school na ang katumbas ay parang sa mga Xavier, sa Montessori, pero i-offer niya sa masa para makatikim ang mga hindi ganumang kayaman ng mga tao ng school na quality po. By the way, may 10% po ako na equity sa Bright Minds International. Kaya please lang po, kapag nakapagpasok po ako ng 10 estudyante, libre na po ang anak ko, parang awa nyo na po. So mga kapatid, huwag niyong titipirin ang pag-aaral po ng inyong mga anak. Napakaganda po nito po, Kaya again, wala namang problema kung iyan lang talaga ang kaya muna natin, pero tiyagain po natin. Grabing na-assess, nakakatuwa po, nakakatuwa. Thank you, Jesus. Number 3 is, as you discover, ang pangit naman, nagpakadalubhasa ka, nagpakagaling ka, hindi mo naman ginamit, you need to deploy yourself for that purpose. Naging magaling ka na teacher, wala ka naman tinuturuan. Magaling na sa tingin mo, alam mo na at na-master mo na ang pagiging arkitekto, wala ka naman building na itinatayo. You should deploy yourself for that purpose. I-release mo yung sarili mo. Yung galing mo, gamitin mo, sayang. Kung nagtrabaho ka sa isang company after 30 years, sana yung experience mo, nagamit mo. O gamitin ko lang po, halimbawa si Ate Beck sa MRS, di po ba parang yung sa mga survey, statistic, ginamit ko po yung buhay niya, yung testimony po ni Ate Beck sa isang seminar, yung Creating Wealth and Managing Finances. Yung trabaho mo, sana pag nag-retire ka, ito yung business mo after. Sayang O, dati si Ate Beck, siya yung mismo nagsosurvey. Ngayon, siya na yung nagpapasurvey. Siya na yung humahawak ng tao bilang nagka-team at ganyan. So, ganun din si Sir Gerald na nagwo-work sa Magna Prime. Sabi ko, pag alis niya sa Magna Prime, siya yung distributors. Siya yung may-ari ng mga Build Right Hub. Wala na ako sa trabaho, pero connected pa rin yung ginagawa ko sa dating trabaho. Ang hirap naman, 30 years ka na naging architect. Pagkatapos, nag-put up ka ng restaurant. So, aaralin mo uli yung mga ulam, yung ganyan. Parang panibago. Parang nalalayuan ako sa koneksyon. Di ba kung chef ka sa barko, most likely, magkaroon ka na sariling mong restaurant o food chain dito po. Connected po. So, you should deploy yourself for that purpose. Ako po natutuwa po ako pag si Marlon. Natutuwa po ako kay Marlon Nagsimula sa gitara. Naging gitarista po natin. Alam niyo, natutuwa po ako sa kanya. Ngayon nakikita ko nagba-buy and sell siya po ng gitara. Yung halagang 1,000 na pagmumukha niyang 100,000. Di na masama. Hindi po. Yung string, kasi ang maganda sa kay Marlon sa gitara, kahit hindi ka marunong mag-gitara, naka-built-in yung galing. Po?
So sabi ko nga kay Lon, di nakakapagtaka, isang araw, may sariling shop si Marlon ng gitara. May sarili ding studio na nakadikit sa mga marunong, sa mga magpapaturo maggitara. At ngayon po, kahit ako po nangangarap kay Marlon, may gitarang mabubuo. Ang pangalan po, Maya. O hindi ba? Ba't yung mga Louis Vuitton na yan? Pangalan ng tao yan. Ralph Lauren, pangalan ng tao yan. Moik Pascua, photographer yan. O di ba yung pangalan, di ba na-discuss na natin, make your name for the glory of God. Sino na po nakakain sa Mary Grace? Mahal ho, ano? Umuupo ka pa lang, ano? Ano ba yung pinakamura? Tatapatan natin yan ng Mary Jane. Ano po? Grabe, lahat po ng kakain doon may libreng cake. Ano po? Pero hahabulin ka ng cashier, ano po, para bayaran. You need to develop, you need to discover, develop, and deploy for that purpose. Yourself for that purpose. Mga kapatid, maganda maunawaan natin, ano ba yung mga pagkakaabalahan ko na pwede ko magamit for the glory of God? Hindi pwedeng walang pinagkakaabalahan. Amen? If you are a single parent right now na nag-aalaga ng anak mo, even yung sa pag-aalaga ng anak mo, eventually po, ano, talagang galingan natin, husayin natin, huwag natin pabayaan ang ating anak, ano po, hanggang sa dumating ang pagkakataon na may mga bagay pa tayo na matuklasan sa atin pong buhay. Ngayon, ano ba ang formula ng Diyos sa pagtatagumpay ho natin? Ang formula ng Diyos, na alam mo nyo, natutuwa ho ako dito eh. Mas alam pa ng mga nasa corporate world kaysa mga Christians. Ang gagaling nila. Ang gagaling po nila. May mga taong walang kahirap-hirap. Ano po? Again, matagumpay ka kung na-discover mo yung purpose mo. Matagumpay ka kung na-develop mo yung purpose mo. Alam mo, yan ang pinagagawa sa ni God. Ginalingan mo yung pinagagawa sa ni God. At ginawa mo yung pinagagawa sa ni God. Matagumpay ka. Kaya eto ngayon ang sekreto ng pagtatagumpay. Ito na rin pong nasa Joshua chapter 1, verse 8 na binasa natin. So number 1, sulat nyo, formula for success number 1, basahin mo lagi ang iyong Bible. Walang tagumpay na hiwalay sa salita ng Diyos. Kung hindi ako nagbabasa ng Bible, wala akong aasahang tagumpay. Totoong tagumpay. Kung walang Bible, kasi laging ang significant natin, laging connected sa Word. Alam niyo po ang mga Jewish, kaya po mayaman, at sobrang yayaman po talaga. First 5 books nito, kabisado nila. Yung Genesis, word for word, kabisado nila. Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, kabisado nila po yun. Iyon po ang una nilang minaster bago pa po ang business, bago pa po ang ibang karir. The Word of God. Can I request po, huwag ka nang magbasa lang po ng, di ba, may iba naman po kasi ganito eh. Ito ang Bible. Binubuksan pa lang. Bago po mabasa, tulog na. Mga kapatid, natuklasan ko rin po ito. Isa sa pinakamatinding pampatulog ng buhay, pagbabasa ng Bible. Pangalawang pinakamatinding pampatulog, sermon. Ang pinakamahimbing na tulog, kung gusto nyo po talagang maging sobrang himbing ang tulog nyo po, prayer meeting. Tayo pumikit. Gising na po. So mga kapatid, talagang ang bigat ng mata natin kapag nagbabasa tayo ng Bible. Ngayon, ang sikreto ho natin ay ito, para hindi ka makatulog sa Bible, pagbabasa, basahin mo, lakasan mo, pag inaanto ka, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form. Pag nakatulog ka pa, ewan ko na lang. Basahin nyo ng malakas na naririnig. In the beginning, God created the heavens and the earth. Mga kapatid, ang faith is not only reading the Word of God, listening to the Word of God. 15 minutes a day. Basahin mo ng malakas. Ang pangarap ko po, yung Bible na ito, kasi yung una ko pong Bible, nawala ko po sa camp. Ang sakit-sakit sa kalooban, yun po yung lahat ng may
guhit, may mga notes po ako. Yun yung Bible ko nung una po akong maging Kristiyano. Sobra ko po. Yun, binubuksan ko pala na gano'n. Alam na alam ko na kung saan ko hahanapin. Minsan, pananghiram ka ng Bible, ang hirap. Hindi katulad ng sarili mong Bible. Pag sarili mong Bible, ganito lang eh. John 4:8-18. Bumubukas bigla eh. Ano po? Hindi kabisado mo yung sarili mong Bible. Ito ang sikreto. Pag hindi mo masyadong binabasa ang Bible mo, dikit-dikit. Ang hirap naman buksan nito. Pero kapag pag lagi mo binabasa, maluwag. Maluwag po yung Bible. Kahit hindi mo alam yung passage, yung verse, sa gawirito yan eh. Sa gawirito yan eh. Sabi nga ni Kuya Arnold, buksan natin ang ating Bible sa Malachi chapter 3, verse 10. Kala ko kung anong Malachi. Malachi ka? Ano ba yun? Nagmura to ha. Ano po? Malachi. Ano po? So, mga kapatid, basahin natin. Ito po ang sikreto. So, ilan po sa atin dito, starting Monday, magbabasa po, at least kahit 1 chapter a day po, pero allowed. Allowed. There is power in reading. Siguro mga demonyo nagtatakbuhan pag binabasa mo ang Bible ng malakas. Ano po? Okay? Thank you, Jesus. So sabi rito, kasi sabi, di ba, wag mong ialisin sa iyong labi. Pangalawa, ang sabi dito, kundi iyo itong pagbulay-bulayan araw at gabi. Isipin mong lagi ang nabasa mo sa Bible. Isipin mong lagi yung nabasa mo sa Bible. Ano kaya ibig sabihin nito? In the beginning, God created the heavens and the earth. Minsan, ang magandang pagbabasa sa Bible, yung marunong ka magtanong, bakit hindi sinabi sa Bible, in the beginning, God is love? Bakit hindi sinabi sa Bible, in the beginning, God is holy? Ba't unang sinabi sa Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth? The heavens is space, the earth is matter. In the beginning, time. Hindi kayang ibig sabihin ng Diyos, mabubuhay at mamamatay ka na may ginagawa, may kine-create, may binubuo, may itinatayo. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nabuhay ka na may gustong ipagawa ang Diyos sa iyo. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay? So, isipin mong lagi, anong madalas mong naiisip? Mga nanay, sino rito po mga nanay, ang madalas naiisip, ano ang aming uulamin? Sino rito mga estudyante, ang lagi nasa isip mo is, kahit may pasok, umaasa ka na walang pasok, sana. Ano ang lagi mong iniisip? Alalahanin o Word of God? Madali lang yung word na meditation. Ang meditation, the same thing ng pag-iisip ng problema. Ang tawag doon, meditation. Yung hindi pa dumarating ang problema, iniisip mo na, minemeditate mo na, naku, na-diagnose na ganito, naku, ang laking bayaran nito, Lord, ang habang kahirapan nito, Lord, ang daming mamuubos sa... Ang tawag doon, meditation. Minemeditate mo na kung ano mangyari. Paano ang meditation mo? Naku, nakapag-aral na yung aking mga anak. Wow! Makatatapos na yung aking anak, magiging professional siya, mapaglilingkod niya ang kanyang buhay. Naku, Panginoon, magkakaroon siya ng sariling pamilya. What if kung ang meditate natin is Word of God? O sige, meditate mo na lang, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. Paano ko yung meditate mo? Lord, ang ganda-ganda ng plano mo sa akin, bakit ba ako malulungkot sa nangyayari sa buhay ko? Hindi ba, Lord, sabi mo, bigyan ako ng magandang bukas? Bakit ba ako mag-aalala sa akin nakalipas? Ang ganda-ganda ng aking bukas. Can I hear amen? Meditate the Word of God. As you meditate the Word of God, nagiging maliwanag sa atin, it is not about you, it is about the Word of God. Can I hear amen? Nabuhay ka, hindi dahil gusto mo. Hindi ka nabuhay dahil gusto mo. Lord, gusto ko mabuhay. Walang isinilang na ang dahilan gusto niyang mabuhay. Nabuhay ka kasi gusto ng Diyos. Kung mamamatay ka, gusto ng Diyos. Gusto ko po nung in-interview si Tim Cone. Coach po siya ng Magnolia. Kasi ang problema po sa San Miguel, tatlo yung team nila eh. Ginebra, San Miguel, saka Magnolia. Hawak po yan ni Ramon Ang. From Magnolia, inilipat si Tim Cone sa Ginebra. Ang sabi lang, tinanong si Tim Cone, maganda na po yung karir niya sa Magnolia. Nakapag Grand Slam pa nga kayo eh. Bakit po kayo nasa Ginebra?
Sabi niya lang, I am here at the pleasure of Ramon Ang. What if kung ganyan po ang atake natin? Nagtatrabaho ko para pasayahin ang boss ko. Sino rito yung tatanggapin ka ng boss mo kung ano ang gusto mo? Boss, gusto ko pong ako yung isa sa talagang number 1 na mambuwisit sa iyo eh. Boss, ako talaga yung ikatutuyo ng dugo mo. Ewan ko lang kung tanggapin ka. Hindi ba magandang attitude kung may boss ka, pasayahin mo yung boss mo? Pasayahin mo yung taong naglagay sa iyo kung nasaan ka ngayon. Hindi ba we are living at the pleasure of our King, Lord Jesus? Amen? Hindi problema ko kung paano ko pasasayahin ang sarili ko. Ang alam ko, masaya ka kapag napasaya mo ang boss mo. Can I hear amen? Mas maganda ang buhay mo kapag ang boss mo napaunlad mo or natulungan mo. Imagine si God, hindi niya kailangan na maraming bagay, Diyos siya. Pero kung ang Diyos nabigyan mo ng kaluguran, ano ang pwede mangyari sa taong napapasaya niya ang Diyos? Can I hear amen? So mga kapatid, isipin mo lagi, ito ang problema ko, paano ko ma-honor si God sa 2024? Paano ko mapapasaya ang Diyos sa 2024? By the way, hindi natin pasasayahin ng Diyos dahil malungkot siya. Masaya ho siya kahit wala ho tayo. Pero lagi niyang gusto na maging bahagi ka sa kung ano ang kasayahan meron ang ating Panginoon. Muli ang buhay ay hindi patungkol sa iyo, ito ay patungkol sa Diyos. Parang ganito lang, unahan ko na ho kayo. Paano kung may isa sa atin namatay, sa tingin mo hindi niya pa oras, sa tingin mo lang hindi pa oras. Sa mata ng Diyos, ang lahat ay nangyayari sa panahong itinakda niya. Alam niyo kaya tayo nasasaktan pag may nangyayari sa ating pangit? Hindi natin ma-reconcile. Mahal tayo ng Diyos pero may nangyaring pangit sa atin. Kasi ang nakalimutan natin, hindi lang si God, God is love, kundi God is sovereign. Pag sinabi ko pong sovereign God, siya po yung masusunod, siya po yung nakakaalam ng pinakamabuti. Amen. O, tingnan niyo po ito, tingnan niyo po yung picture nito. Lahat naman siguro sa atin nakapanood na ng sine. Meron pa ho ba ritong hindi nakakapanood ng sine? Okay, Netflix. O, sino rito yung katulad ko? Nanonood ka ng pelikula, pinapakialaman mo yung pelikula. Sana hindi namatay si Dindong eh. Sana si Lods na lang ang namatay, ano? O, hindi ba? Eh, ba't mo pinakikialaman? Sino rito yung nakapanood ng pelikula? Isang pamilya, ang ganda ng pagsasama nila, nakapagtapos ng pag-aaral ng kanilang mga anak, nagiging pagpapala sila sa marami, tuwan-tuwa ka at umiiyak. Ganda ng pelikula. Walang problema. Hindi ba minsan niya yung problema nagpapaganda ng pelikula? Kung hindi po namatay si Marian Rivera, si Mary, hindi ho maganda yung movie na yon. Mga kapatid, huwag kang makialam sa direktor. Huwag kang matalino pa sa direktor, ha? Huwag kang mas matalino pa sa boss mo, ha? Sige, bigyan na natin, pwede magkamali ang boss mo, pero boss mo siya eh. Eh, ikaw naman, may mangyari sa company o wala, tuloy ang sweldo mo eh. Pero ang boss, iniisip niya yung kabuuan. Huwag tayong mas matalino pa sa doktor, huwag tayong mas matalino pa sa Diyos, huwag tayong mas matalino pa kaysa direktor. Mga kapatid, kung ano ang gusto ng Diyos, iyon ang masusunod. Amen. Nagkakaunawaan tayo. Hindi ko pwedeng questionin ang ginagawa ng Diyos. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Paalala lang sa atin, hayaan mo na ang Diyos ay laging maging Diyos sa iyong buhay. Ang gusto niya ang masusunod. Hindi lahat ng gusto mo masusunod. Ang alam ko, let your will be done on earth as it is in heaven. Kaya panalo ka kapag nagawa mo ang ipinapagawa ng Diyos. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Ito po kasi yan eh. Masasabi mong mahal mo ang Diyos kapag ang mga tao ay iyong minamahal. This is somehow the greatest lie in the world of Christianity. Maraming Kristiyano, sobrang mahal niya ang Diyos,
Pero ang dami niyang kagalit. Merong mga nasa Diyos, mahal na mahal niya ang Panginoon, ang dami niya namang kinaiinisan. Parang hindi ko po ma-reconcile yung dalawa. Mahal mo ang Diyos, inis na inis ka sa mga tao. Baligtad po eh. Kasi ito po talaga yung bottom line eh. How we treat people is how we treat God. Kaya habang tumatagal, minamahal mo ang Diyos na paglilingkuran mo ang mga tao. Hindi lagi kang busit na busit sa mga tao. Yan niya ang minamahal ng Diyos eh. Kaya hindi pwedeng parang ganito nga mahal na mahal mo ang Diyos. Pagkatapos, hindi ka lang sinuklian ng jeepney driver, galit na galit ka. Hallelujah! Kanang ang sukli ko. Talaga hallelujah ka pa, po? Pagkatapos nung binigay, purihin ang Panginoon, answered prayer. Di ba pag gutom na gutom pa naman, sino rito yung pagkatapos mag-church, nagugutom po? Puro pagkain ang hanap natin, after this, kaya makakain. Pag wala pang sinaing, ang init ng ulo mo, nag-away kayo. Tagal kasi ng sermon ni pastor, lalo akong kinutom. Sinisi pa yung pastor, po. So ang point natin is, do not allow to deceive. Ang katibayan na mahal mo ang Diyos, habang nagtatagal, minamahal mo ang mga tao. Mahal mo ang Diyos, habang nagtatagal, yung dating tao na hindi mo naunawaan mo na ngayon. Hindi ko po sinasabing may pagkakataon, hindi ka na rin maiinis, hindi ka magagalit, pero mangingibabaw na sa iyo. Gusto ko yung mindset na ganito. Sa sobrang mahal mo ang Diyos, hindi mo na matandaan kung sino ang mga taong gumawa sa iyo ng masama. Yung may nangihiram sa iyo, hindi mo alam, niloko ka niyan dati. Pero dahil sa mahal mo ang Diyos, hindi mo na matandaan, niloko ka niyan dati. May mga tao, hanggat buhay ang aking mata, hanggat nakakakita ito, pinatatawad na kita, wag ka lang magpapakita. Maganon pa. Hallelujah. May hallelujah pa sa dulo eh. May nakukuha po ba tayo? How we treat people is how we treat God. Kaya nga maraming tao, asar pag, alam na nag-church ito, ugali nito. Hindi po ba? Although siyempre, binabago pa rin tayo ng ating Panginoon. Lastly, gawin mong lagi ang nabasa at naisip mo sa Bible. Kapag hindi mo naman nabasa, kapag hindi mo naman naisip, hindi mo naman magagawa eh. Ano gagawin po natin? So, gawin mo ang ipinagagawa. Basta nabasa mo, sabi ng Bible, meditate my word day and night. Di ang sarap pala, umpisaan mo sa umaga, tapusin mo sa gabi, pagka-uwi mo ng trabaho, wag yung puro browse lang ng FB, kundi paste the book. Po? Ngunit, tinan nyo po, pag binasa mo, pag inisip mo, pag ginawa mo, ito yung pangako, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya nyo ang inyong sarili. Okay, skip ko na po ito Okay, again, the purpose of learning is not knowing but mastery. The purpose of learning is not knowing kundi mastery. Ulitin ko lang ito, yung karanasan ni namin kay Nanay Puring. Pinag-speak po namin siya sa prayer and fasting dito sa Matantubig. Nakaupo lang siya. Nagbabasa siya ng Bible, nagkikwento ng mga Bible stories. Sabi po ng misis ko, kapag hindi ka palabasan ng Bible, hindi mo masusundan yung mga Bible stories na kinukwento ni Nanay Puring. Yung asawa ko nga lang po, yung anak kong si Owie, nagtatalo silang magmami kagabi. Kasi lagi pong binabasahan ng Bible story ng asawa ko po, yung anak ko. Pinagpipilit ni Owie, I want to tell the story about King Aram. No, anak, King of Aram. No, that's King Aram. Ayoko po silang mag-away, namagitan na po ako. Kaysa magkabaranggayan pa kami because of Bible, napilitan po ako mag-browse. Kahit ako din, nalito. King of Aram ba? O King Aram? Panalo ang asawa ko. King Aram. O King of Aram. Kaya, luhaang-luhaan yung anak ko po
Dahil all throughout akala niya, King Aram. Buti pa ang baby umiiyak kapag hindi naunawaan ng Bible. Ikaw ang sarap ng tulog mo, hindi na nga nagbabasa. Walang ka-guilty-guilty. Yung hindi nagbasa, ang sarap pa rin ng kain. Wala. Hindi ka nagbasa ng Bible? Huh? Normal sa akin to. Di ba? So, yun lang po. Sana yung may guilty feelings mo lang tayo. Nakapag-skip ako ng isang araw. Iba naman, nakapag-skip na ng 5 taon. Wala man lang dating eh. Ha? May Bible ba? Ano po? Sige nga, James, paki-background lang konti. So, ito yung pangako ni God, pagiginhawahin ng iyong lakad at magtatamukan ng tagumpay. Gawin mo yung basahin, gawin mo yung isipin, i-apply mo yung dapat mong gawin. Ito ang part ng Diyos, pagiginhawahin ng iyong lakad. Merong time sa iba, hirap na hirap silang humarap sa problema. Ikaw, napakabigat na ng problema mo, kayang-kaya mong harapin. Yung iba, daing ng daing, ang taas ng bilihin, ikaw, hindi mo na alam kung magkano na ang pamasahe sa jeep kasi hindi mo nararamdaman. Kahit tumaas pa ang bilihin, hindi mo maramdaman because you have so much blessing na kahit ang pagtaas ng inflation ay hindi ko kaapektado because my economy is in heaven. Ang yaman ko at ang boss ko ay ang Diyos, hindi ako apektado. Siguro ang question na lang po sa atin, personal is, matagumpay ba ako? Yes, I can anoint you, I can pray to you, I can declare you that you are more than a conqueror, pero kapag hindi mo diniscover yung napakagandang plano ng Diyos sa iyo, kapag hindi mo dinevelop yung napakagandang, yung galing at lakas na pinagkaloob sa iyo ni God at hindi mo dineploy, kanina habang nag-worship tayo, naisip ko lang habang nag-worship tayo, totoo yun, Grace, totoo yun sa multimedia, totoo po yun sa mga naglilingkod. Hindi po ako, wala ho tayong pagtatalunan. Nakakapagod ang maglingkod sa Panginoon. Nakakapagod po. Pero, mas nakakapagod ang hindi maglingkod sa Panginoon. Kaya nga during ang prayer and fasting, parang hindi po ako gusto ko talagang magkulong lang. Hinahanap ng kaluluwa ko. Kaya po sumingit po ako sa Bulacan para lang mag-impart ng konting pastor. Napapagod ako pag wala akong ginagawa sa Lord. Nalulungkot ako pag hindi ko nagagawa yung purpose ko. Dati kala ko ang pinakamasaya, tulog lang ng tulog. Hindi ho eh. Hindi rin po, nakakapagod din po yung magtulog lang. Nakakapagod po yung magpahinga lang. Ang sarap ng may ginagawa para sa Panginoon. Amen? Hindi po ba? Ang sarap ito na yung buhay ko, yung maglingkod talaga sa Diyos. Matagumpay ka kung natuklasan mo na ang layunin ng iyong buhay ay bigyang kasiyahan ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa mga tao. Bago ka matulog, may natulungan ba ako? Sarap ng tulog mo. Yung ganun lang, hindi ganun karami, basta kahit isa may na-bless ka. Matagumpay ka kung napagyaman mo ang iyong sarili para sa layunin ng Diyos na bigyan ng kasiyahan at paglingkuran ng mga tao. Magaling ka magturo, galingan mo pa ang pagtuturo. Nagbubunot ka ng ngipin, galingan mo na po. Yung pagkabunot ng ngipin, kasama gilagid at ngalangala. Ano po, Micah, masterin mo yun ha. Masterin mo yun. So yun ang sinasabi ho natin mga kapatid. Yung dating hirap na hirap ka, dahil sinasamahan ka ng Diyos at napaghusay mo, wala ng effort. Tuwan-tuwa po ako kapag may judge na nagsabi sa isang competition, alam mo yung mahirap, in-enjoy mo lang, nilaro mo lang. Hindi ba? Eventually, ang ganda na mangyayari sa iyo kapag merong mastery. Matagumpay ka kung nagawa mong ibigay ang iyong sarili para sa layunin ng Diyos na bigyan ng kasiyahan at panglingkuran ang mga tao. Honor God,
serve people. Loving God, loving people. Grabe, ano po, nagda-download po ako ng picture ni King Solomon. Marami po akong pwedeng i-download eh. Kaya lang ayoko naman papangitin si Solomon kasi hindi naman siya siguro magkakasawa ng 1,000 kung pangit siya. Kung mayaman, okay lang din naman, pero yung pinaka-pogi na yung ko, muntik nang mangimukha ni Jesus Christ, kahit ito mayaman, talagang maraming magmamahal dito, pogi. Guwapo. King Solomon. Ang natutuwa lang po ako, kasi si Bathsheba, meron siyang anak kay David na matay. Di ba si Bathsheba is, ang kwento, diyan nag-fall si David? Hindi ba dapat wala na magandang lalabas sa isang taong mga nagkasala? May pag-asa pa ba yung mga nagkamali? Bakit sa dami namang normal at legal na asawa ni David, ba't hindi doon kumuha si God? Ba't kay Bathsheba pa? May mga nag-self-proclaim na nga eh. Pero, hindi. Ang gusto ni God, si Solomon ang maging king. Galing ni God, Minsan, yan sabi ko sa inyo, hindi maunawaan eh. Na kahit masama kang pamilya at magulong pamilya ka nang galing, pwedeng may magandang mangyari sa iyo. Kasi madaling paniwalaan, nanay puring, maganda ang pamilya, hanggang dulo niyan. Pero kahit naman nagsimula ka sa pangit na pamilya at sumunod ka sa Diyos, magkakaroon ka ng maayos, maunlad at maginhawang pamilya. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa in the name of Jesus. So si King Solomon, dinalaw siya ng Queen of Sheba. Isang hari pa lang, isang reyna pa lang kasi nabalitaan niya, ang galing-galing ni Solomon. Tingin kayo sa akin. Darating ang pagkakataon, ang galing-galing mo, hindi ka pa nakikita, pero nababalitaan ka na. Iyon ang totoong magaling. Hindi nagsasabing, alam niyo magaling ako. Ang totoong magaling, nababalitaan ka, hindi ka pa nakikita. Nakita ngayon ni Queen Sheba, sabi siguro niya, tatanungin ko si Solomon ang mahihirap na tanong, talagang mangangamote siya, hindi niya ito masasagot. Tinanong po ni Queen of Sheba, si Solomon, ang pagkakasabi sa Bible. Sinagot ni Solomon ang napakahihirap na tanong ng Queen of Sheba nang walang kahirap-hirap. Para nagbahing lang. At tuwan-tuwa si Queen of Sheba, sabi niya, mas magaling ka kaysa naririnig ko pa lang. Mas magaling kang lalo nung nakita kita ng personal. Ang regalo po ni Queen of Sheba, yung gold na dala niya, $243 million. Kung yung ginto na yun, pinabenta niya kay Ian, ilang bansa na kaya ang maabot ni Ian? Ian, isubasta mo nga itong worth na 243 million galing sa Queen of Sheba. Siguro po, 10 na ang anak ni Ian kay Carmi, po. Hindi niya pa nabebenta yung ginto. Gawin mong gawin mong pendant. Isa pa lang yun, hindi ang dami. Tingin po kayo sa akin. Eventually, yung galing at talino mo, babayaran ng mundo. Naglilingkod ka na, binabayaran ka pa. Wag naman tayong bubunutan kita ng ngipin, okay lang kahit wag mo akong bayaran for the glory of God. Wala ka ng pambunot. Kung si Doc Elsa, hindi natin binayaran yung mga nagbunot sa kanya, wala na tong pang-injection na tong mga anesthesia. Wala nagbayad sa akin eh. Martilyo na lang, saka sinsil. Pak! Hindi ang mundo, kung mo ba binayaran ka, hindi na paglilingkod ang tawag doon. Paglilingkod po yon na binayaran, ang galing mo at husay. Huwag kang mahihiyang tanggapin kapag binabayaran ang iyong galing. Halimbawa, may pinaglingkuran ka, sabihin mo, hindi ka ba nahihiya na bayaran yung galing ko? Huwag naman pong ganon. Sasabi lang ho natin is, normal lang na binabayaran ang husay at galing. Tayo tayong lahat, pag binasa ko po yung passage na ito lang gusto kong iwanan din.
Purihin ang Panginoon mong Diyos. Si Queen of Sheba nagsabi nito, hindi ba ang ganda pag naglingkod ka, yung ibang tao ang nagsasabi na ang galing ng Diyos. Purihin ang Panginoon mong Diyos, Solomon, na nalulugod sa iyo. Kitang-kita naman, pambihira ito. Ibang tao nagsasabi, Queen Solomon, natutuwa sa iyo ang Diyos. Natutuwa sa iyo ang Diyos. At naglagay sa iyo sa trono ng Israel, sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman. Ginawa kanyang hari upang maglapat ng katarungan at katuwiran. Ang question ko dito, bakit ginawang hari ng Diyos si Solomon? Bakit siya ginawang hari? Para masagot din natin ganito. Si Solomon ginawa ng Diyos na hari, bakit? Ikaw pagtatagumpayin ng Diyos, bakit? Ikaw iaangat ng Diyos, bakit? Ikaw makikilala ka, bakit? Ikaw magkakaroon ka ng malaking kapital, puhunan at magandang negosyo, bakit? O bakit ginawang hari ng Diyos si Solomon? Andiyan na po sa passage. Sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman. Ginawa ng Diyos na hari si Solomon because God loves people. Kaya nga habang umuunlad tayo, habang nagtatagumpay tayo, habang pinagpapala tayo, ang evidence na talagang matagumpay ka, lalo mong minamahal ang mga tao. Because you love people. Ang ganda kasi sa English version nito, because God loves Israel forever. Paano masasabing tagumpay ka? Habang inaangat ka ng Panginoon, lalo mong minamahal ang mga tao. Una, yung pamilya mo. Mga kamag-anak mo, mga kasama mo sa trabaho mo, kasama mo sa community. Paano natin malalaman na ang praise church nagtatagumpay? Habang tayo pinagpapala ng Diyos, lalo tayo nag-evangelize, lalo tayo nagde-disciple, lalo natin gustong madala ang mga tao sa ating Panginoon. Ang layunin ko sa buhay ay mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao na labis na minamahal ng Diyos. Do you want big manifestation of God's presence this 2024? Can I hear amen? Yung totoong may mangyayari sa buhay mo, yung totoong tagumpay, hindi lang mukhang tagumpay. If you want real success and meaning and purpose of life, remember these things. You are big. You are big. You are big because we have a big, great God. Basahin ang salita ng Diyos. Isipin ang salita ng Diyos. Gawin ang salita ng Diyos. You will become prosperous. You will become victorious. Alang-alang sa pamilya natin, alang-alang sa buhay natin, pagiginhawain ng iyong lakad at magtatagumpay ka ng tagumpay. Wow, thank you Jesus. Tapos na po ang message natin. God wants you to become victorious. Natutuwa ako, nakita ko ang sambahayan nila Kuya Ray, mga magulang nila RB, andito din po sila Tatang, si Inang. Tuwang-tuwa ako pag may nakikita akong pamilya. So this time, bago natin awitin yung awiting ito, I Speak Jesus. Very powerful music. Ano po? Sige anak, paligpit natin to. Ano po? Pwede bang, kung andito pamilya mo, lapitan nyo po yung pamilya niya. Aawitin natin to kasama ang pamilya mo. Huwag namang malungkot. Kung kayo lang magkapatid, okay lang yon. Kung nag-iisa ka lang kabataan, sumama ka sa pamilya mo. O sumama ka sa kapwa cell group mo para mamaya ho, kung pwede tayo mag-ikot at mag-pray. Hallelujah. Ito na siguro yung pinaka-group huddle natin din. Ano po, yung spend lang natin na maipag-pray yung pamilya nyo. Maniwala ka, mula sa iyong pamilya, ang pamilya nyo ay magtatagumpay. Makikilala, malalaman natin ang purpose ni God, madedevelop natin yung sarili natin, madedeploy natin yung sarili natin para sa Panginoon. Okay? Wow, thank you Jesus. Thank you Jesus.
Okay, kung kasama nyo na ang pamilya nyo, o tingin po kayo, nandiyan na ba yung, pakita nga natin JB yung lyrics, yung unang portion. Tingnan nyo po. O, question lang, marami tayong tanong talaga, no? Bakit may lyrics? Bakit naglalagay tayo ng ganyan? Simple lang. Kahit hindi ka marunong umawit, kaya mong basahin yung aawitin natin. Kaya walang dahilan para hindi natin ibukas yung bibig natin. Hindi po yan may lyrics para tingnan lang natin. Kaya mo sabayan. Kaya nga may video okay. Kahit hindi marunong kumanta, nasasabayan niya. Tingnan nyo, very powerful. Yung hindi mo lang tinitingnan yung lyrics ng song, kundi sinasabi mo. At kung marunong ka kumanta, isigaw mo. Lakasan mo yung pag-aawit mo sa Panginoon. Hallelujah! May nakikita tayong mantle of God's great blessing na gustong i-cover sa iyong pamilya to protect your pamilya from any harm, from any sickness. And I want to declare zero hospitalities in Jesus' name. Walang ma-hospital sa taong ito. Walang ma-aksidente sa taong ito. In Jesus' mighty name, let us bless our family. Ngayon, awitin po natin ito in Jesus' name by faith. Hallelujah. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Dwell in your presence, Lord. Come on, church, let's sing it out. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Yes, Lord. Jesus for my family. Hallelujah. Oh,
church. Come on, church. Yes, Lord. Lord, we speak Jesus. Speak Jesus in this place. Hallelujah. 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 Come on, church. Hallelujah. Oh, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the rain. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus. Jesus for my family, I speak your holy name. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the rain. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family, I speak your holy name. Oh, Jesus, Jesus. Wow, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. House light, please nga muna po. House light, please, para magkakita tayo. Ganito gawin natin para may kaayusan lang po. We don't want to miss na maipag-pray yung pamilya niya. I-encourage po namin kayo na pumunta dito sa harapan. Kung magmami lang, mag-ate, walang problema yon. Punta po kayo dito sa harapan. Pagka-pray po namin sa inyo po, balik lang po tayo sa upuan. Para at least may pag-pray natin lahat. Pero again, kung wala dito yung pamilya mo, andito ang ka-cell group mo lang, ano po, punta rin po kayo. Ang mahalaga po is makapag-minister tayo. Hindi ko ma-reconcile sa isipan ko na kayang harapin ng pamilya ang taong ito nang wala ang pagsama ng Diyos. Regardless kung anong problema niyong kinakaharap ngayon, hindi ko alam kung may mga hindi rin pagkakaunawaan. At the end of the day, walang ibang magtutulungan kundi kapwa-pamilya, right? May pwedeng dumamay, pero at the end of the day, tayo pa rin na magdadamayan. So, kung andito po yung pamilya niyo po, gawan niyo po ng paraan na makalapit dito. And I want to ask even yung mga primary leaders natin to help us to pray for that family. Okay? So, sige po. Please come forward po, lahat ng pamilya po na gustong magpa-pray. So, papatulong ko kila Pastor JR. Pastor Mel, patulong naman sa mga pamilyang mag-pray. Sa mga kabataan naman, ano po, nawala dito yung pamilya nyo, Pastor JR, ano po. Sila Pastor Emer, magpe-pray din yan sa pamilya, ano po. Sila Pastor Jeff, ano po. Kung narito sila Pastor Alpi, patulungan lang tayo mag-pray ng pamilya po. Iba-iba yung confidence kapag yung pamilya natin, ano po. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. So, ang commitment muna ng pamilya natin na magbabasa tayo ng Bible, iisipin natin to at gagawin po natin. Hallelujah. Oh, thank you, God. Magkapit-kapit kami lang po kayo as a family para alam namin po kung kayo po yung magkakamag-anak, magkakapamilya po, ano. So, patulong muna kami pa-pray sa mga leaders natin. And then, kami man po. Sila Ate G, sila Kuya Ray, kami na lang po ang lalapit po sa inyo to pray. Ano po? Okay? Just receive the anointing of victory. Gusto ng Diyos, maniwala ka, magtagumpay ang iyong pamilya. Gusto ng Diyos, may mangyari sa iyong pamilyang maganda. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Sige po, sa mga magpe-pray po sa atin, gusto ko lang po kayong pahiran din ng oil if you want, ano po. Mami, nasa bag ko kayong ibang oil.
sikapin natin na may lay hands natin ang buong family. Kahit short touch lang po, ang mahalaga is may dumaloy po sa inyo po. Sige po, start na po yung prayer para may mga pamilya lang po ako na I will ask them to, na pumanik ko dito.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, habang nagpe-pray pa rin po yung iba, tayo lang po tayo. Tayo lang po tayo. Even mamaya huwag kayo mag-alala. Even yung mga parang group huddle natin, let's just pray for one another. If you want to pray for kila Kuya Ray, kila Ate Chi, and if you want to bless them, that's it. Kung ano yung nililid ni God po sa atin pong buhay. Ano po? Thank you, Jesus. Kung meron po akong hindi na ipag-pray dito na may karamdaman, I speak healing in the name of Jesus. Even kila inang, your bones, ano po, palalakasin ito ng ating Diyos. Sinang, sa pagtayo mo, paglakad, iingatan ng Panginoon. Yung upper body ni Kuya Ray, palalakasin ng Diyos. Kasi nangangarap po tayo na even artificial legs magkakaroon. Re-regaluhan natin si Kuya Ray ng artificial legs. Ano po? Pero palalakasin ni God, yung muna, yung mental toughness ni Kuya Ray, pagkatapos yung body ni Kuya Ray. Ano po? At grabe po, lalo si Ate G, palalakasin ng ating Panginoon. Yung nanay ni Kuya Arnold, grabe, ano po? Palalakasin siya ng ating Panginoon. Ibabalik yung joy sa buhay. Makikita nyo po, nanay, grabe po, ano, na meron totoong pagpapala at biyaya kapag ipinaglilingkod natin ang buhay natin sa Panginoon. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Taas nga po ang kamay lahat ng mga nasa itaas, na nasa taas po doon. Sige po. Gusto ko lang po mag-pray specifically po sa inyo. Merong ibubukas na pinto ang Diyos. Ang part ni God, ibukas. Papasok po kayo. Huwag kayong matakot sa mga ibinubukas ng Diyos sa inyo pong buhay. Ang Diyos na bukas, ang Diyos din na magkakaloob ng kailangan nyo para magawa nyo yung mga open doors na ipinagkakaloob. Mga kapatid, iingatan ka ng Diyos sa pintuang papasukin mo. Hindi lahat ng pintuan ay galing sa Panginoon. Pero yung pintuan ay binubukas sa iyo ni God, may peace of mind ka. Alam mo, sa lugar na iyon, magagamit ka ng Diyos. May po-prosper si God sa iyo pong buhay. Ngayon pa lamang tanggapin mo ang katalinuhan and spirit of discernment. Mapipili mo yung tama. Hindi ka madadaya, hindi ka magkakamali. The Lord will prosper you with a sure, big, open door in the name of Jesus. Mga kababa na po yung kamay niyo po. Thank you, Jesus. Grace, awitin niya uli natin, ano po, yung sa, kahit yung chorus na lang po. Awitin lang natin, sabing, your name is power, your name is healing. Huwag lang natin to basta awitin. As we declare this, ito yung gagawin ng Panginoon. Pag sinabi natin, your name is power, makakaranas ng kapangyarihan ng pamilya ko. Pag sinabi natin, your name is healing, tatalo yung kagalingan sa pamilya ko. Your name is life, may buhay! Hindi lang nagsasama-sama, na-enjoy ang buhay. Hallelujah! Kung gusto nyo itaas ang kamay nyo habang inaawit natin to, come on, just do it, just do it, just do it. Come on, hallelujah. Let us declare it. Hallelujah. In the name of Jesus, walang masasayang na pagpapala sa iyong pamilya.
In the name of Jesus, lahat ng pinaghirapan nyo, may enjoy nyo po. Napakadali para sa atin na magpatawad. Napakadali para sa atin na i-overlook yung mga kahinaan. Habang tayo nagtatagal, pinapatalino tayo ng Diyos. Kung saan man may katalinuhan, ang kasunod ay kayamanan at karangalan. On your right hand is wisdom. On your left hand is wealth and honor. Yun po yung gagawin ni God. Again as the Lord bless us, remember this. The Lord will bless you because God loves people. Lalo nyo pong ipaglingkod ang buhay nyo po sa Panginoon. Sige po, yung mas malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name, amen. Makakupo muna po ang bawat isa for our offering. God bless you po. Good morning po, church. Dumako naman po tayo sa tithes and offering. So, inaanyaya ko po yung lahat na kumuha ng sobre sa mga nakatayong usher po natin. So, ayun po, yung makikita nyo po yung sa sobre, meron po dito na nakalagay yung pangalan po ninyo, yung network leader po ninyo, then pagdating naman po sa tithes, yung pag tithes po yung 10% ng total income po natin, and kung meron naman din po dito, patsagan din po pag yung offering nyo po, pag offer nyo po yung kay God. Then dito po sa side na to, na may nakalagay na prayer request, dito nyo po isusulat yung mga prayer na gusto po ninyo, na pinagpe-pray po natin. And ito po isa sa mga favorite ko na part kasi napakasarap sa feeling na kapag bukod sa sarili mo, may nagpe-pray din para sa'yo. To give my short testimony po, ang lagi ko pong sinusulat dito is to give us with Catherine baby, healthy baby. Lahat for 2 years na lagi kong sinusulat baby talaga. Umaga parang solid yung prayer request ko. Lahat na ata ng katangian ng baby na isulat ko na responsible baby, kind baby. Yung mga dulong part na parang nare-realize ko medyo hindi naman ako nag-give up ng hope, pero sinusulat ko na lang baby na lang, Lord baby na lang, baby. So ayun po. At age of 27, I was diagnosed with type 2 diabetes. At sinabi po sa aming mag-asawa na 2 years na lang yung binigay sa amin ng diabetologist ko po. Pagtapos po ng 2 years, kailangan na namin gumamit ng science, no? So, alam naman natin na it will cost us, pero chance lang din, no? Na kay God pa rin talaga siya. Hindi na po namin naiisip to, basta sinasabi lang namin, walang imposible sa Diyos. That same month, November 2023, nag-start po kami mag-serve sa Praise Church Santa Maria. Not knowing that same day na nag-start kami mag-outreach doon, God started to bless the womb of my wife. Nung nag-celebrate po kami ng first 4 weeks sa Praise Church Santa Maria, same number of weeks, na din palang pregnant yung aking asawa. It was positive, magiging tatay na din po ako. And thank God, yung dating prayer request ko lang, ngayon, masusulat ko na rin siya sa answered prayer. Napakabuti po talaga ng Diyos pag nagbibigay po tayo sa Kanya. Wala po siyang kinukuha. Tayo po ang nadadagdagan.
He sees everything, even the smallest desires of our hearts. Minsan nga, may mga prayer tayong nakalimutan na natin. Pero ang Diyos, hindi nakakalimot. Ang Diyos, hindi ka lang niya gustong bigyan. Ang gusto niya, matutuwa ka kapag binigay niya to sa'yo. Sa tamang paraan at sa kanyang panahon. Church, let's pray na itong mga tinatanim natin sa Kanya will bear fruit in its season. Hindi man monetary, pwedeng good health, o kaya yung matagal mo nang pinagpipray. So let's pray po. Thank you Lord, thank you God sa mga blessings na nami-miss out namin, pasalamat Lord. Hindi ka nagkukulang. Ang iyong paraan at timing ay laging perpekto. I pray Lord na makita ng bawat isa dito sa atin that there is hope in you. No matter how big or impossible their prayers might be, I know you will extend your hand. Lord, I pray sa bawat isang nandito, alam ko po Lord na mas lalo nyo po silang ibe-bless sa mga finances nila. Tunay ngang there is joy in giving. And God, you are never too late. And you are never in a hurry. Your time is always perfect. Salamat ng marami, Lord. Tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Enter your gates with thanksgiving and into your courts with praise. We join together in singing. Oh, how I love this place.